have dominion. Pangalagaan nyo, sabi ng God, itutuloy ko ha. Sabi niya ganyan. Sabi niya ganyan, have dominion over the fish of the sea, and the birds of the sky and of the air, and over every living creature that moves on the ground. Sabi niya gano'n. So kayo ang mga ngalaga, lahat ng mga ibon na lumilipad dyan, at lahat ng mga fish na lumalangoy, at lahat ng mga animals na nagko-crawl on the earth, kayo yung manager. So ibig sabihin tayo pala, kuya, manager ka pala ng lahat ng ginawa ng God, kuya. Pinagkatiwala sa iyo ni God. Pinagkatiwala. Oo, di ba? Lahat ng bagay. Lahat ng Diyos, lahat ng bagay na ginawa ng God, pinagkatiwala Oo. sa atin. Ate, ang galing-galing mo, ate. Next, ikaw na ang lecturer, ha? Hindi, nanonood kasi ako ng ano. May Bible ako at saka nanonood ako kanina ng ano, story in Bible. O, di ba? Itong isang verse So, lang lagi na to. naman ganun yung pagka-Holy Week. O, itong Genesis 1:28 na to ay napaka-importante. Mm-mm. Dahil ito yung kautusan ng Diyos, unang-unang utos ng Diyos sa mga tao. Sabi niya, maging fruitful muna kayo. How about kung hindi ka pa fruitful, 10 years old ka pa lang, 13 years, nakipag-sex ka na, bigla kang nabuntis, yun ba yung fruitful? No. Yung baby, nagkakaroon na ng baby, kaya ba nilang mag-alaga? Hindi pa, di ba? So yun yung problema, hindi natin nagagawa yung tamang function ng tao. Kaya marami tayong problema ngayon. Ngayon, ang sabi nila, we can solve problem kung tama yung nasa isip natin. Kaya nga, pag ito yung nasa isip natin na ang mga tao pala ay pwedeng maging matured in spirit and body, gagawin ko para pag nag-asawa ako, makamultiply ako ng mga magagandang anak. At magagawa ko rin pangalagaan lahat ng mga ginawa ng Diyos. So, hindi na natin, minsan dun sa amin, di ba, mayroong ilog sa amin. Minsan may naglagay ng ng poison para makahanap lang ng maraming isda. Sinong unang namamatay? Siyempre yung baby na fish. Hindi naman nila makukuha yung malalaking fish kaagad kasi nahuhuli silang mamatay. Di ba? So yung mga ganong klase pag-iisip, kulang tayo sa education. Eh kung gusto mong humuli ng fish, dapat yung malalaki yung hulihin mo. Huwag yung papatayin mo maliliit. Sa susunod, wala ka nang mahuhuli. Di ba kuya? O di ba? Kasi kulang tayo ng understanding. We really have to understand ito. Understand natin itong gusto ng Diyos na ganito. So yun yung unang topic natin. O meron kayong gustong tanongin dito? O i-share o ano? So dito, meron akong gustong i-share. Ganda sana kung marami tayo. No? So paano ba yung fruitful? So, ano ba mangyari yung fruitful? Kakandalaglag na yung mga bunga ng mga puno. Paano ba yung fruitful? Yung mind natin. Mag-aral tayo ng tungkol sa mga gusto ng Diyos. Yung isip natin. Tapos yung katawan natin, yung body natin. Yung body natin, sunod din sa isip natin. O para yung katawan natin ay gumagawa rin ng mga kagustuhan ng Diyos. Pag ganyan yung ginawa natin, ibig sabihin, magiging true person ka. Ikaw na yung totoong tao na gusto ng Diyos na gawain. So gusto ng Diyos na lahat tayo maging tunay na mga tao. Ganito yon. So God can, dito siya maninirahan. So sabi sa Bible, tayo ay mga templo ng Diyos. So magiging temple ito ng Diyos. Temple tayo ng Diyos. Siyempre kung nandiyan ang God sa puso natin, palalo kunwari ikaw yung barangay captain, meron kang God doon, gagawa ka ba ng kalokohan? Hindi. Hindi ka makakagawa. So yung mga nakukurap... Di ba sabi nga, Oo. kumbaga sa ang katawan natin ay sagrado. Di ba? Templo yan ni God. Yan sa God na nahan. Totoo yun. Narinig nga, ang katawan natin ay sagrado talaga. Templo tayo ng Diyos. Templo. Oo. Yun na, isa na yun. Templo, sagrado. Sagrado ang katawan natin. Kaya So, hindi basta-basta Magkasala. magkasala. diba? At saka hindi mo, ha? Nag-inuman. Umiinom pa ko yan ng alak. Minsan. Sigarilyo. Minsan. Sige yung God. Yung katawan natin, siyempre, templo ng God ito. Ngayon, kung lalagyan natin ng mga drug, yung katawan natin, bumabaho.
nagiging masama yung katawan natin, titira ba? Ikaw titira ka ba sa mabahong